Totoo nga ba ang mga duwende? O haka-haka lang ito? Hi guys, this is me again, Edbis, and welcome back to my channel. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, nasa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Hi guys, and before natin i-start tong episode na to, kung gusto nyo pa ng maraming exploration videos, paabot natin ng 1,000 likes itong video na to para i-visit natin yung mga haunted spots sa Leyte at sa Samar. So again, 1,000 likes. So ngayon pa tayo sa mga kwento. Totoo nga ba ang mga duwende? Nag-e-exist ba talaga sila? Base sa mga storya dito sa probinsyang to kung saan ako ngayon, sobrang daming kwento ng kababalagan tungkol sa mga engkanto, and sobrang weird dahil connected sila lahat sa mga elementary schools dito. I will not mention the names of the school para hindi makasira to, no? And hindi magdagdag ng kaba sa mga tao nakatira dito kung anong meron tayo sa mga schools. So may dalawang kwento akong i-share ngayon na totoong karanasan ng mga tao dito, and to think that's just a portion ng mga tao naka-experience nito sa lugar na to. Ngayon po tayo sa first na story. May pamangkin yung asawa ko dito na sobrang tahimik, mahinhin, and mahihain talaga. Elementary pa lang siya ng mga time na to, and napansin nila na medyo laging umiiwas talaga sa mga tao to. Pero something happened no, na naging iba yung ugali ng batang to, dahil nakita nila nagsimula siyang maglaro sa likod ng paaralan nila. So every afternoon nakikita nila kahit late na andun pa rin siya, parang may kausap kahit wala namang kasama. Syempre, since bata, isipin mo na imaginary friends lang yun. Pero hindi nila alam na may mga kababalagan na palang nangyayari ng mga panahon yun. Napansin nila na siyasabi ng batang to na iniimbitahan daw siya ng mga kaibigan niya na pumunta sa lugar nila, and kailangan niya daw sumama. Pero siya sabi naman ng mga magulang niya hindi siya pwedeng sumama, and every time daw na hindi siya papayagan, nagagalit to at naging sobrang agresibo at malakas. Ang nakakatakot pa dito, nag-iiba rin yung boses niya na para bang sinasapian siya. Gagi, ano yun? Ngayon, napansin nila naging iba nga talaga yung batang to, and dumadating sa point na lumulutang ito. Kung isip-isipin mo, sobrang creepy na yun. May times pa daw na sinasabi ng batang to na andyan na siya sa may pinto, sasama na daw siya. Pero hindi ito pinapayagan ng mga magulang niya, okay? And pag every time napipigilan talaga siya, nagwawala siya and lumulutang, and buti na lang, no? Napagamot siya, and parang tinulungan siya ng albularyo, and based sa sabi ng albularyo is engkanto din may gawa nito, and of course parang naging kaibigan niya and gusto na siyang dalhin. Buti na lang isa pumayag, and up to date ngayon, present time, okay na siya, no? She got better, she was cured, and I'm happy for her na naging okay siya. And makikita ko naging masayahin na rin siya. So, ano nga ba talaga ang pakay nila sa batang yun? Hindi natin alam. So, ngayon punta tayo sa pangalawang storya. This happened a long time ago. Elementary pa yung asawa ko mga time na to. And sabi nila, yung batang to is mabait lang
and kakilala nila. Madalas ito maglaro sa likod at parang nakambala daw ito na parang bahay ng mga duwende. Pero noong una naniniwala yung mga tao, no? Pero pansin niya na may kalaro ito every afternoon. Kahit dumidilim na, andun pa rin siya. And sinasabihan na siya ng mga teacher na umuwi na. Pero parang ayaw umuwi ng batang yun. Dahil may kalaro pa daw siya and gusto siya ipasama sa lugar nila. Isip ng mga taong to and ng mga parents is imaginary friend lang. Pero hindi nila in-expect yung mga susunod na mangyayari. Nagsimula na magkasakit yung batang to. And sinasabi nito na ayaw na siya pauwiin ng mga maliliit na taong nakikita niya na kulay itim. Dumating sa point na siyasaktan na daw siya at kinakadena. Yan, tumatay yung balahibo ko. Pero parang inisip nila nagkakasakit lang yung bata. Kaya pina-check up nila ito sa ospital. Sadly, walang findings and normal lang lahat ng kanyang vitals and all. So walang sakit yung bata. Pero nagkakasakit ito, mahina na. So nangyari ito maraming beses and paulit-ulit sila pupunta sa ospital hanggang dumating sa point na umuwi na lang sila. Sasabi ng bata na siyasaktan siya ng mga maliliit na tao na itim. And kung sa Filipino folklore pa ito, automatic, duwende yun. Pero sabi nila, hindi na expect yun na pala magiging huling mga araw ng batang yun. And sadly, pumanaw siya. Dumating sa point na napaka-question rin ng mga tao sa paligid kung ano ba talaga nangyari, bakit pumanaw yung bata nang walang sakit. Then tumingin sila pabalik sa mga duwendeng kumuha ng buhay ng batang to. Ngayon tatanungin ko kayo, posible nga ba na kumuha ng buhay ng mga duwende? I don't know, this is the first time, pero if you go here, there's a lot of stories about Encanto, duwende, Dikbalang, mga lugar, mga cities na sa gitna daw ng gubat na nakikita. Sobrang daming ganung kwento dito. And may mga tao rin na pumanaw dahil dito. Hindi lang yung mga kwento ko, no? Marami pang kwento dito yung mother-in-law ko na gusto ko i-share sa future. And mga pamahiin na sinusunod ng mga tatanda. So, before na ini-end to episode na to, may nagustuhan kang part sa storyang to, drop a comment and pala mo sa akin kung ano yung nagustuhan mo. And also, kung may mga kwento kayong kababalaghan tungkol duwende, Encanto, at iba pang mga bagay, or Serena ba, i-share nyo to sa amin. We would love to talk about it and explore about it. Again, dito na ating episode. Kung gusto mo pa naman namin exploration, pabuhay na ng 1,000 like itong video na to. And for our new viewers, don't forget to like this video, drop a comment, and subscribe. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.